Senate? Ano nalaman mo doon? Kay Erwin Tulfo pala. Kasi may gagawin doon sa loob. Pero pininta mo na sa publiko na para merong bit-bit na pera yung kontraktor at dadalhin sa senador. Yun yung pinipicture mo eh. Pinalalabas mo sa tao na ganun. Pero sunog ka doon eh. Diba? Bakit ko nalaman sunog ka? Hindi mo na tinuloy eh. Hindi mo na diniin eh. Pero ang pinalalabas nyo doon, nung una, merong isang kontraktor na nagdala ng pera sa loob ng isang senador, opisina ng senador. Nung nalaman mong kakampi mo pala yung senador na yun, bigla mong iniwan sa ere. Ako sa inyo ito, even before malaman pa ng publiko na masusunog si Lacson doon. Bakit? May nagsabi sa akin eh. Diyan sa loob ng Senado eh. Nako, masusunog siya dyan sa sinasabi niyang babaeng naghatid. Una, wala sa oposisyon yan. Wala yan sa mga minority. Pangalawa, ang ginagawa dyan ay yung opisina ni Erwin Tulfo. Kaya pumasok kasi inaayos. Kasi talaga namang may butas. Diba? Eventually, yun ang lumabas sa talagang katotohanan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, etong si Lacson, mahilig lang ito anong problema kung sunduin ni Marcoleta doon sa labas o doon sa entrance yung si Gutesa? Anong problema doon? Hindi makakapasok yun. Kaya pinasundo niya sa tao niya. Pambira ka, Lacson. Halatang halata ka na. Na-establish. Mainit na mainit yung kanilang ginagawang pag-divert sa issue, no? Pagdating sa korupsyon sa ating bayan. Alam nyo, alam naman po natin, mga nakaraang araw, talagang sumisimbulat sa atin yung mga pagnanakaw na ginawa ng ating mga nasa gobyerno, particular na dyan sa Kamara. Pero tila tingnan nyo. Dati ingay-ingay niya mga yan. Di ba? Ang mga congressman nun, panay press con halos everyday, di ba? Sabi ko pa nga sa inyo nun, first time ata sa history to na araw-araw may press con ng mga ulul eh. Pero ngayon, mga kababayan, mula nung pumutok tong flood control project, mantakin mo wala na nagpapapress con sa kanila. Hindi, pansin nyo ba? Di ba? Sabi ko sa inyo eh, mga tarantado yung mga yan eh. Puro yabang lang eh. Akala mo, dati panayang hearing. Tama, mali. Pinapatawag ang lahat ng tao. Ngayon, para mga basang sisiw na nagtatago sa mga lungga, mga ulul. Tama, mali. Kasi galit na taong bayan sa kanila. Galit na dito sa mga congressman. Tapos, etong putang inang gobyerno na ito, sa executive branch, sa pamumuno ni Marcos, ay nililihis ang issue. Kung sino-sino ang pinagbibintangan, si Martires, mga senador, ito si Diskaya, itong issue patungkol dun sa witness. Yan ang pag-uusapan natin ngayon eh, di ba? Again, I'm not saying wala pong kasalanan itong mga senador o ito si Diskaya. Hindi ko po yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, halatang dinadivert yung issue na kung saan puro congressman talaga ang nagpasok ng sobrang daming insertion. Di ba? Ang dinidiin lang nila sa Congress ay walang iba kung hindi si Zaldico. Si Zaldico talagang halatang tinulak na sa barko yan eh. Halata naman eh. Kitang-kita naman natin na talagang tinulak na siya sa barko para siya ang lahat ng sumalo ng mga buhaya. Diba yung galit ng taong bayan sa kanya lahat mapunta. Yan ang ginagawa. Kaya nga ako sa Zaldico magsalita ka na eh. Unless nag-enjoy ka sa bilyon-bilyon mong pera. Diba? Gago! Hindi, ito, may tanong lang ako sa inyo. Ito, pangkalahatang tanong ito. General question, ika nga. Kung kayo po ba ay nakatanggap ng mga umabot mahigit sa 50 billion, more or less, di ba? 50 billion na ang kinita ninyo. At nilaglag kayo sa Kumunoy, at nagagalit na ang taong bayan sa inyo.
isusumbong ba ninyo yung mastermind o i-enjoyin nyo na lang yung 50 billion nyo, di ba? Gago! Hindi, kunwari lang naman. Kunwari, kayo yung nasa kalagitnaan ng issue na to, at kumita kayo ng 50 billion, tapos pero alam ninyo na kayo ay hindi naman kayo ang pinakamalala, kung hindi may iba pa, di ba? Na sabihin, meron pang nag-uutos sa inyo, kayo ay pumuporsyento lang. Pero may mas malaki pang mas pumuporsyento sa inyo. Ha? Pero ikaw ba ay tatakas ka na lang ng Pilipinas? Mawawala ka na lang ba sa Pilipinas? O magpapakabayani ka, magpapakakulong ka, isosoli mo yung pera at isusumbong mo yung mastermind? Hindi, ako nagtatanong lang. Gago! Sige nga pakisagot nga ako. Kasi ako, pag may 50 billion ako, bibiling ko Japan. Naks, biro lang po. Gago! Hindi, di ba kung may ganyang kang pera, maiisip mo pa bang maging bayani? Ewan ko lang. Kasi ang bayani, tanda mo, patay o it's either patay o kulong, di ba? Yan ang bayani eh. O enjoy mo na lang yung 50 billion, magkuya-kuya-kuy ka, tawanan mo yung mga nasa video, nasa social media, tawanan mo na lang yung nasa television. Tanginang to mga to, parang mga gago, gaganong ka na lang. Hindi, ako nagtatanong lang naman po ako sa inyo, ha? Kasi your answer is good as mine, ika nga. Kaya nga ang tanong, sa tingin nyo ba, posible pa si Zaldico magsalita? Psh, malabo na yan. Gago! Alala ninyo, di ba, meron nga dating chairman ng isang ahensya. Pagkatapos nung mga dilawan, lumipad sa ibang bansa, di ba? Wala na, goodbye na. Ganun yan eh. Kaya yung mga magnanakaw ngayon, pinatatagal lang nila yan. Tapos tingnan ninyo, lahat sa mga yan lilipad na sa ibang bansa kung saan hindi sila pwedeng makuha at i-enjoy na lang nila buhay nila. Pero alam mo, ito mga kababayan, this is a serious matter. Ha? I don't think they would enjoy life having that kind of guilt. Alam mo, yung mga yan, ano yan eh, meron kaluluwa yan. Meron ba ba? Parang nagduda ako dun ha. Hindi, may mga kaluluwa pa yan. Sigurado ako inuusig yung mga kaluluwa niya, mga animal na yan. Diba? Na pag sila ay matutulog na, inuusig sila ng mga kaluluwa nila na ninakaw nila yung... Maaring iba ang kaluluwa ho iba yung guilty ka. Hindi, marami kasi dyan, di na nagigilty, di ba? Wala na konsensya. Tinatawag natin konsensya. Marami dyan mga ano na. Pero yung mismong kaluluwa mo, your inner soul, ika nga, ay sigurado ko ginagambala sila gabi-gabi. Di ba? Na hindi porket mayaman ka na, kasi nga sabi nga nila, di ba, bumili ka man ng sobrang laking bahay, condominium, o di kaya ay napakagandang kwarto at napakagandang kama. Ngunit ang tulog ay hindi mo mabibili. Yung kapayapaan sa pagtulog, hindi mo yan mabibili. Kahit anong kasaganahan ng buhay mo, hindi mo nabibili yan. Ang kapayapaan, napakahirap bilhin ho niyan. It really something that every one of us is looking. As a matter of fact, every one of us, we try to earn money. We try to work hard because of the peace of mind. More than anything else, it's not the luho. Yung luho na yun, bakit mo hinahanap yun? Para sumaya ka, para may peace of mind ka, di ba? Para relax ka na lang sa buhay. Di ba? Yung health mo, yan ang, kaya nga di ba, yan ang mga pinaka-treasure. Bakit mo gusto maging healthy? Because of peace of mind. Gusto mo bang malalaman mo, matitigo ka na? Dahil sa hindi ka healthy? Hindi, di ba? But the peace of mind is napakahirap po niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hayaan nyo, darating ang panahon, yung mga yan ay magkakaroon tayo ng hustisya at magkakaroon tayo ng alam mo yun, para bang mababawi natin yan mga kalokohan na ginagawa nila. Ayoko kasi sabihin yung karma, pero yun na yun. Pag-usapan ho natin ito ha, kasi meron ho dito nga siniwalat si Marcoleta na kung saan ay sinasabi niya nga tila iniwasan ni Lacson. Naku po, patay tayo dyan.
intindi ng bitaw na naman ni Marcoleta dito. Oo, kawawa to si Lacson talaga. Nagbumukhang tae kay Marcoleta. Pero bago yan, may konting paalala lang ako dun sa ating pakape. Pero kasi tayong pakape. Ano yung pakape natin? Makakatanggap ng 500 GCash sa bawat sasagot ng tama. Unang tatlong sasagot ng tama, magkakaroon ng 500 GCash. Unang pamantayan, si Ann Harot ang sasagot sa inyo. At sa comment section, huwag nyo siyang i-PM. Hindi kayo mananalo kung i-PM nyo siya. Sa comment section kayo mag-comment. Dito sa video na ito. Dito siya nagbabatay, okay? Dito ang basihan. Kaya mga kababayan, wag po tayo matigas ang ulo kasi yung iba daw, pini-PM si Ann Harot. Hindi po pwedeng palakasan dito, ha? Mag-comment kayo sa baba. Yung sagot sa baba nyo ilalagay, okay? Sa comment section dito, sa video na to. Sa original Banat Bay. Hindi pa pwede kung saan-saan, ha? O, pangalawa, yung mga nanalo na, wag na kayo mandaya. Hindi na kayo pwede uli manalo. Bigyan naman nyo, i-share. Kaya nga tayo nagaganito para mag-share tayo ng mga pagtulong sa ating kapwa. Tapos gusto nyo makamkam lahat. Huwag na kayo sumali kung nanalo na kayo. Para naman para sa ibang tao naman ho ito. Okay? Sana ho, yon. Pangatlo, kailangan yung tamang sagot ay kumpleto. At malalaman nyo yung tanong, hindi sa huli, hindi sa gitna, hindi sa una, bahala na kung kailan. Kasi yung ibang ginagawa, fino-forward lang, inaabangan yung question eh. Wag ganun. Dapat panoorin ninyo. Ha? Kasi para makita ninyo kung ano talaga yung essence nung pagpapakape natin. Para ho lahat talaga tayo ay tumutok at maintindihan ho yung discussion natin, di ba? So, tutok lang kayo dyan, di ba? Kung may tutuktuin, parang ayoko yun. Parang yun yung nagdemanda sa akin, ha? So, tinatanong nila Sherda, di mo ba nasabi yan kay Lacson? Sabi niya, ito binara kagad ni Lacson eh. Di ba? Sinupla kagad ni Lacson yung idea ni Marcoleta na bakit hindi ipatawag, di ba? Wala eh. Mainang nila lang yung si Lacson. Ako, actually, mali din yung ganong klaseng proseso na sinasabi. Kasi alam mo, magiging obvious yan eh. Sigurado ako, kunwari, sandali may pipresenta kami ha. Aalamin muna yan kung anong sasabihin, ganyan. Tapos, hindi na ipipresenta, sasabihin na naman nila, executive session. Buti nga na-caught off guard sila eh. Pero at the same time, hindi pa rin totally caught off guard ang ginawa ni Marcoleta. Kasi kung matatandaan ninyo, pinaalam niya eh, can we present this witness na ganito, kinuwento niya na pinapunta ako sa ganitong lugar, tapos can you present this witness? Yun ang maganda kasi transparent, di ba? Pag sinabi ni Lacson, hindi pwede yan. Magagalit ang taong bayan. Pero yung gagawin mo secret yung usapang ganon, naku po. Si Remulla nga nagagalit pag secret daw. Di ba? Gago! So, ibig sabihin nun, ito hindi ho ito masasabi nating itinago. Kasi pinaalam naman eh. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag muna, mag-usap muna tayo. Ba't di niya ginanon? Takot siya sa taong bayan, sa galit ng taong bayan. Naintindihan natin, di ba? Yung testimony nung si Gutesco, same nung kila Bryce, na yung maleta, lalo na yung mamahaling maleta, di ba? Na doon nilalagay yung pera. Same. So may connection talaga. Hindi nag-iimbento. Talagang may alam yung tao. Kaya nga, ewan ko, siguro dahil nga yung sila Bryce at saka kung sino man doon sa mga DPWH, takot kay Romualdez, alam naman po natin. Yan ang tinuturing na Panginoon ng mga animal eh. Lalo na sa gobyernong to, si Romualdez eh. Kaya takot sila dyan magsalita. Intindihan ko, wala sila mga bayag na ituro yun. Pero itong isang to, yung security, marine eh. May bayag. Diba? So, ayan. Binuking niya. Pero, sabi nga, konektado yung kanilang
testimony, yung kanyang testimony. Mahuli? Yari kayo doon. Sigurado ako by this time, alam na ng Marines, alam na ng mga militar kung sino yung gustong magpategi. Kasi siyempre kung nahuli yan, paaaminin yan. Oo. Naku, matinding pagpapaamin ang gagawin sa kanya. Sigurado tatali yan, tapos sasabihin sa kanya, umamin ka na. Gano'n. Tinali pa. Ano naman? Ito si Lacson. Anong essence nun, Brad? Pinky, anong essence nun? Diba? Bakit mo kailangang pangkunin kung sino sumundo? Ang bihira. Ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. Oh. Natural, kasi alam nyo, ako pumupunta po ako minsan dyan sa Senate. Mahigpit po ang security dyan. Sisiguro din, saan ka pupunta? Sinong pupuntahan mo? 'Di ba? So itatawag mo na para baga mga condominium, hindi ka basta-basta makakapasok. Kailangan hindi pwedeng dire-diretso ka lang. Kahit alam mo pa kung ano yung unit na pupuntahan mo. O kahit diyan, alam mo yung opisina, hindi pwede or else dadagsain sila ng mga nanghihingi ng tulong sa mga senador. So ibig sabihin, kailangan may verifikasyon. So, to verify at hindi na magulo, natatawag pa sa opisina, abay, sinundo na. Ang hindi ko maintindihan kay Lacson, bakit kailangan pa niyang kunin yung CCTV? Ay, ito na naman siya dun sa CCTV. Sumablay na nga siya dun sa CCTV na sinasabi niya nung una eh. Hindi ko alam kung nagpapa-excite ka lang, Lacson eh. Sumablay ka na doon, naalala mo yung magdadala ng pera o yung isang di umano pumasok pala yung palaki. Hindi ito 'di ba? Pumasok daw yung isang kontraktor doon sa Senate. Ano nalaman mo doon? Kay Erwin Tulfo pala. Kasi may gagawin doon sa loob. Pero pininta mo na sa publiko na parang merong bit-bit na pera yung kontraktor at dadalhin sa senador. Yun yung pinipicture mo eh. Pinalalabas mo sa tao. Na ganun. Pero sunog ka dun eh. Diba? Bakit ko nalaman sunog ka? Hindi mo na tinuloy eh. Hindi mo na diniin eh. Pero ang pinalalabas nyo doon, nung una, merong isang kontraktor na nagdala ng pera sa loob ng isang senador, opisina ng senador. Nung nalaman mong kakampi mo pala yung senador na yon, bigla mong iniwan sa ere. Yung topic na yon. Di ba? Iniwan mo yung issue eh. Ay, wala pala, mali pala, meron pala talagang ginagawa. Alam mo, di ba, eto kinikwento ko na ho sa inyo ito, even before malaman pa ng publiko na masusunog si Lacson doon. Bakit? May nagsabi sa akin eh. Diyan sa loob ng Senado eh. Naka, masusunog siya dyan sa sinasabi niyang babaeng naghatid. Una, wala sa oposisyon yan. Wala yan sa mga minority. Pangalawa, ang ginagawa dyan ay yung opisina ni Erwin Tulfo. Kaya pumasok kasi inaayos. Kasi talaga namang may butas. Di ba? Eventually, yun ang lumabas sa talagang katotohanan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, etong si Lacson, mahilig lang ito eto, anong problema kung sunduin ni Marcoleta doon sa labas o doon sa entrance yung si Gutesa? Anong problema doon? Hindi makakapasok yun. Kaya pinasundo niya sa tao niya. Pambira ka, Lacson. Halatang-halata ka na. Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng Ito CCTV? si, magulong magtanong. Hindi yun ang tanong doon. Hindi, normal lang naman may CCTV dyan, di ba? Hindi ganon. Ang tanong dyan, bakit? Bakit kailangan pa yun? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place? That the people who are saying whatever they're saying. Ano po?
Halata naman masyado mong inilulusot yung mga kaibigan mong senador, Brad. Gago! Can be verified independently. And CCTV is a good basis sir- to say that you're The question nga, Mr. Lasierda, naku, kakainit ka ng ulo. Ang question nga doon, bakit pa? Anong purpose? Ayan na nga, inaamin na nga ni Senator Marcoleta. Oo, pinasundo ko. What the fuck? Naku, napa-English tuloy ako. Ano nga purpose? telling the truth. Or Ano at yung least- significance ng pagsundo ng staff Ewan ninyo? ko sa Hindi ba kanila, pero- common courtesy yun? Para mag- Oh, diyan, mabuti pa si Attorney Trixie. Anong significance nung pagtatanong? Di ba common courtesy naman yun? Kung guess mo yun, ano ba? Anak ka ng wewe, oh. Like present kayo, yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Eh, alam ka na, kanino pupunta yung tao? Eh, ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Di ba? Alinaw nun, no? Pero sa Senator Lacson, Tama nga naman. Kanino pa pupunta yan? Eh, akong kausap niyan eh. Oh, ako nag-isabi sa kanya na pumunta na dito. Ano? Nakakainit ka ng ulo, Lacson. is making a big deal out of this. Sabi ko nga Eh, siya sa'yo, nga. somebody is creating a mountain out of a molehill. Yun. Yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why? Yeah. Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganon yung Lasierda, bakit ganyan ka? Abogado ka pero yung tanong mo pang grade 1. gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was Oh. Pupunta pa sa Seascape. Alam niyo yung Seascape, ano yan eh, may mga kapihan dyan, restaurant. Diyan niya pinuntahan, diyan kinausap ni ano pangalan nito ni Marcoleta si Mike Defensor regarding dyan sa ano na yan. I think nandun din si Gutesa. So pinapuntahan pa. Lacson, makinig ka ha? Senador ka na, hindi ka na investigador. Hindi mo trabaho yan. No. Inamin naman niya, di ba? Nagkita sila. Kasi alam mo, honest nga ito si Marcoleta eh. Kasi pwedeng kulayan yun eh, kung sakali yung pag-amin niya. Pero hindi eh, inamin niya. Hindi, kasi ganito yan. Tinawagan ako ni Tapos meron daw siyang witness na gusto ako makausap, bla bla bla. Kaya pinuntahan ko, nag-usap kami. Honest na honest yung mama. Bakit mo kailangan pampuntahan yung restaurant? Baka gusto mo pang malaman magkano yung bill. Babayaran mo ba? Kung babayaran mo, sige, puntahan mo. Alamin mo anong restaurant. Anong purpose mo, Lacson? Sige nga, anong purpose mo? Bakit mo pa kailangan puntahan yung restaurant, yung Seascape, para tingnan kung nagpunta ba dyan si Marcoleta? Inamin na nga na nagpunta eh. Inamin na eh. Tapos, nagpunta ba dyan si Marcoleta? Ano meron? Ano kachismosa? May mga kilala akong ganyan. Yung hindi masaya sa buhay nila, hindi masaya sa asawa o sa jowa nila, kaya nakikichismis sa jowa na may jowa. Gago! Tandaan nyo, ang taong chismoso o chismosa, yan yung mga hindi masasaya sa mga buhay nila. Yan yung mga hindi masaya sa kung sinong anong meron sila. Kasi kung masaya ka sa kasama mo, hindi ka na magiging... Anong pakailan mo sa jowa na may jowa? Anong pakailan mo sa ano na... Hindi ko magets eh. Ito si Lacson, hindi ko alam kung bakit mo kailangan pag-gismisan yan, palakihin. my promise to Mike Defensor. With due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm. Investigating... Ako na-high blood na ako dito kay wala itong mapapatunayan na falsehood o hindi. Kahit imbestigahan ba, kasi inamin naman niya na nagkita kami, nag-usap kami, at inimbitahan ko na nga siya dito, kaya pinasundo. Ano ang mapapatunayan doon sa mga CCTV na yon na taliwas sa sinasabi?
the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nilang mangyari. Correct. But I think it's going to be a mountain out, create a mountain out of a molehill kung hindi to, kung palalakin pa. But Yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? Yun. There's only a common objective. Makuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba iisang ating layunin? Bakit kinigisa? Senator Marcoleta, I don't think so. Hindi yun ang same ang layunin. Ang layunin ng mga majority sa Senate, mailihis kay Romualdez at mailihis kay Marcos ang issue ng Ghost Project. O flood control, Ghost Project na flood control. Yun ang totoo doon. Yun ang layunin nila. Mailigtas si Romualdez, mailigtas si Marcos. Ikaw, ang layunin mo, gusto mo malaman ang katotohanan. Ninyo si Orly Gutesa. Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ako, kalabaw. Wala nang kalabaw ngayon. Ang ginawa mo naman. Magnanakaw na ng aso ngayon na nasa kapitbahay natin. Magnanakaw na ng aso. Yung kalabaw pa, nung unang panahon niyo pa ho yun, na Senator Marcoleta. gago! Magnanakaw na ho ng ano ngayon, ng panty. Magnanakaw na ng aso, ganun. Attorney Edwin, yung nag-tip, yun ang ginisa mo. Yun ang discredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandun lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. Perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life eh. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, Ayan na yan. nag-hearing kami. Nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, Okay. maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Kasi nga, tinukoy ni Gutesa na si Martin Romualdez. Ayun ang dahilan niyan. Hindi, napansin ninyo. Ito mga kababayan, napansin ninyo. Nagsalita si Gutesa. Sinabi niya yung paraan ng pagpapadeliver kay kay Zaldico at saka kay Romualdez. Ano ginawa ni Lacson? Yung mga sumunod na araw. Number 1, kinwestiyon yung irrelevant affidavit kuno, di ba? Yung notaryo. Irrelevant na yan kasi nagsalita na siya doon Siya na mismo sa mga lahat ng abogado, alam ng tao yan na irrelevant na yung pinag-uusapan pa yung notaryo. Number 1. Pero yan ang focus ni Lacson. Number 2, na kaya di umano ay kinatanggal niya o kinaalis niya sa Blue Ribbon. Kasi para mas maingay, ang ginawa niya, sinabi niya lahat ng mga senador may insertion, karamihan. Kailangan may paputukin siyang malaking issue para mawala kay Romualdez. So sinabi niya yun. Kaya ikinagalit nung paksyon nung ilan doon sa loob ng majority. Di ba kinuwento ko sa inyo na may nagkwento sa akin na merong di umanong bangayan ng majority nung sinabi ni Lacson yun. Bakit sinabi ni Lacson yun? Kasi nga gustong ilihis kay Romualdez ang issue. Tapos umalis siya para kuno hindi mapagbintangan na nire-railroad niya yung Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ngayon biglang babalik siya. Ano sabi niya? Meron akong surprise witness. Putang ina niya. Gago! Ngayon, duda ako din sa surprise witness na yan Feeling ko, yung surprise witness na yan, para tapunan
yung sinabi ni Gudesa. Yung witness na yan, feeling ko lang, opinion ko lang ito, malamang sa malamang, scripted na. Naturuan na, anong tawag doon. Sanay kasi ito si Lacson sa mga investigasyon. Alam na mga pulis yan. Huwag tayo maglukuhan. Dami nating kakilalang pulis eh. Alam na mga pulis yan. Meron na silang itatanim na witness na na-train na. Ilang beses nang nakausap, na-debrief na, lahat na, nasabi na. Kaliwat kanan tetrain sa kanya. Paano yun? Talagang bibirahin siya, kaliwat kanan. Mapaamin, alam mo yun, para talaga itong tao na to, ma-debrief na kung ano yung dapat niyang sabihin. It took time. Bakit ang tagal? O sabi nga ni Senator Marcoleta, di ba? Kesyo kahit daw naka-break sila, nagkakaroon pa rin naman ng hearing eh. So hindi pa lusot yun, naka-break sila. Kaya walang hearing. Hindi, sa tingin ko, opinion ko ito sa tingin ko, talagang ililis nila yung kay Romualdez, tapos magtatanim sila ng surprise kuno witness na iba na ang script. Gago! Kayo, mga kababayan, sa tingin nyo, ganun din? Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalko lahat, talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nag-aaway-away kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun, I want to hit the mastermind. Yun. So, more on this later when we come back from the break. Also, together with your comment on ICI filing of charges. Ayan. Break lang. Pero tayo, wala tayong break. Itulak na natin yan. Ayan. Why was not Martin Romualdez not included? That's through the ICI. Maybe you should ask Because the they are ICI. trying to discredit Dutesa's testimony? No, they haven't summoned ICI pa lang. Gutesa. So you Bakit can, hindi nila isama si Gutesa? Yun. the same reason why we cannot, they cannot Ito yung sa ICI bakit hindi nila isamon si Gutesa? Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan, ba't di nila isamon yun? Sinamon nila lahat eh. Bakit si Gutesa hindi? Eto na nga, nagsalita. Eto si Gutesa, sabi nga ni Lacson, ni Marcoleta, si Gutesa ang pinakakapanipaniwala. Bakit? Si Gutesa yung nag-risk ng kanyang safety, nag-risk ng safety ng kanyang pamilya, at the same time, wala siyang sabit. Ibig sabihin, kung nanahimik siya, okay na ako. Wala. Sinong sisita sa akin? Sino magsasabing kurap ako? Sinong uhuli? Wala naman akong pagmamayari. Diba parang wala parang siya yung safe na safe. Pero bakit siya lumabas? Hindi katulad ng iba, si Diskaya. Walang no choice, ginugulo na siya Kaya kailangan niya na magsalita. Yung mga DPWH, obvious naman, nagkabukingan na. So, kailangan na nila magsalita. Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Etong taon to pwedeng manahimik. He has the choice. Na tahimik na lang ako para hindi magulo buhay ko. Pero bakit siya nagsalita? Kasi diyan mo malalaman na talagang siya ang pinaka-credible witness. The rest, naiipit lang. Kaya kailangan na nilang magsalita. Sa tingin nyo, kung wari hindi nabanggit si Diskaya, magsasalita si Diskaya? Posible. Diba? Bakit nagsasalita ito mga to? Kasi nga, ipit sila Wala akong min choice. Tangina, pinatawag nyo kami. O ito, pinatawag ba? Hindi. Pero ako siya na mismo nagsabi, punta ako dyan, sasabihin ko ito totoo. Yung problema him in the natin Senate. Yes, sir. We're all looking for the mastermind. The That most will- guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Yeah. I think Tama everybody ka dyan. should be Should be. looking. Should be They looking. should Karen, be, we're but it supposed to be doesn't looking appear to at the be so. mastermind. The Senate started By the off way, on the this is right just, foot. according to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila Yes. on the filing. So,
But let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start of It's a the good many beginning. charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yon. But let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at sa si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. No? So, do you think this will quiet down the public wrath for... I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ano ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen, intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 Wow, that's- contractors. Ang dami. Hindi ba kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? Yun! Siya nagyabang ha, pero ni isa wala siyang tinatawag. Oh, di ba? Oh, katarantaduhan talaga, oo. What about the 17? Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. At sana hindi closed door, na? Wala closed door yan. Lalo magagalit ang taong bayan kung Sa i-close ICI. door. Yung ICI, kaya door siguro siya. hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung paano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Nako, patay tayo dyan. Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga niyan, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? parang What am I supposed to tell them? Agreed, sir. But it's If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo ho, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the Finance Department, the collection has gone down because primarily the people are so frustrated. Hindi natin madi-discount yan kasi Correct. galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. It's a- Masakit yung pagbayad ng buwis This is a ngayon. valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong na yan, mga kurakot eh. O, tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direksyon, si Gutesa ngayon papapanagutin. Yun! Anong mali niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Akalain mo yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie? Notary Public 24/7. Uy, hindi Yung mga natutulog. bugado doon, hindi na natutulog Oo yun. nga eh. Parang So, ano? Chances are, ginigising. Alam mo, Senator Marcoleta, bangag ang gobyerno ngayon. So siguro, malamang sa malamang, yung mga ibang nagnunotar dyan, bangag din. Hindi kasi natutulog. Gago! Nagtaka ka pa. Hindi. Joke lang po yun, joke lang po yun. Hindi ko sinasabi yung nagnotaryo, bangag ha. Hindi kasi hindi natutulog eh. 24 oras bukas. Hayop yun ha. lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But Yes. he assigned somebody na pipirma sa kanya. And that is the violation in the notarial Yes. law. But let's discuss sir. moving forward. In the same way that you had a surprise witness, like I said a while ago, Senator Lacson claims to have a surprise witness. Isn't it your duty
as a collegial body and as a member. Remember, I remember that saying that in a committee, all our members and the chairman is not a master but a presiding officer. So what actions would you take to, at the very least, identify the surprise witness? Even para wala nitong gulo na nangyari doon sa hearing, parang would you like to ask Senator Lacson to... I will ask the minority leader. Kasi ako, deputy minority leader lang. I will Okay. ask Senator Alan. Siguro, total, para hindi na maging surprise, sabihin niya na kung sino. May understanding. May Palagi ko may time naman siya na gawin yun. Hindi kagaya ko na talagang tinitingnan ko muna kung darating o hindi. Kaya ako nagkulang ng time. Pero may courtesy ako dahil sinabi ko naman sa kanya ang circumstances before I introduce the guy before the committee. My recollection of Senate rules is you can temporarily not disclose, but it cannot be before at least there should be reasonable notice to inform the collegial body na there's this witness para at least lahat kayo handa. Hindi ka makaintindi ah. Sabi na nga wala na ngang oras eh. Pinaalam na nga bakit ba gusto... yung ano nito, yung tono nitong mamang to, tono ni Lacson. Sana ganun ang gawin niya, di ba? Maganda ko kung ganun sana mangyayari moving forward. Kasi hindi lang siguro isang surpresang witness ang lalapit sa inyo, lalapit sa ibang mga senador. Kaya Obvious ka mabuti siguro masyado. pag-usapan po And ninyo. better still sana, magtawag muna siya ng caucus, halimbawa, kung ayaw niyang mag-meet yung buong Blue Ribbon. Para discuss natin. Sa akin, aside from that, kailangan merong ground rules dito eh. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules. Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya eh. Ano yan? Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala pa lang ganun. Naghalo na yung balat sa tinalupan eh. Halata eh. Sir, yung mga diskaya, sinabi na nila dun, speaking of ICI, sabi na nila dun sa ICI that they're not going to appear anymore or hindi na sila magko-cooperate sa ICI. Sa tingin nyo, mag-appear pa sila sa Senate Blue Ribbon? I don't know. But they have Hindi contempt kayo, powers kasi in the Senate. So, They should. papatawag pa rin kaya Kasi sila? siguro na, ito sa supposition ko lang naman, siguro nawalan sila ng interest dahil sa, sabi mo, they ask for protection under the Witness Protection Program. Ako naman, ang nalalaman ko, we can provide that because under the law, Section 4 of the WPP, they can be processed. Mag-apply sila. Were they provided they were already provided protection, di ba? Hindi nga eh. Kasi nung ako ang Blue Ribbon Committee, doon sa kanilang sworn statement, humihingi sila ng witness protection. So I, as the chairman, sumulat ako sa Senate President at that time, si Chis Escudero. Kaya lang hindi nagkaroon ng katuparan yon dahil habang ginagawa ko pala yun, nagkudita na kami. Yun na. So ayaw ng pagbigyan ni Senate, the new Senate President, Right. Tito Soto. Kasi kinukuha niya yung sinabi naman ng then Secretary of Justice that before they can be processed under the Witness Protection Program, they should do some restitution. Sabi ko, teka muna. That was re-echoed by the Senate President. Sabi ko, wala namang ganun sa Bago yan, rules ha? Bago yan, Bago ha? naman ata yan eh. O sabi ni Boying, hanggang sa nagkaroon kami ng konting pagtatalo, why are you adding a requirement that doesn't exist in the law? Respectfully, Senator Marcoleta, I also feel that those requirements, these are procedural, these are threshold procedural requirements. Yes, sir. Restitution can happen either before or after. Eh. Or after. Because remember, every criminal Not liability before, if we talk about walang the rule. application. Where's the rule? Siguro after, because that is the most... I Once disagree with that na-establish. because all the in the case of the Napoles, that was also part of that. Eh. You were requiring because the reason why it is not a sixth element because number one, it's a substantive yan eh. Procedural yung sinasabi doon sa discharge of a state witness, and restitution is not present in the way that is fashioned when you're stealing money. Restitution always happens, but not in the way like in the case of plunder. Not all cases are plunder, so that restitution will not be found in the general procedural rules. Kasi hindi lahat ng crime eh. But what standard? We understand pag after kasi fruits of the crime na siya or ano. But before, what will be the basis Wala. of your restitution? It's a discretion of the judge.
No, Because- but this one, nag-a-apply pa siya. Hindi, wala pa sa judge. Wala pa. Nag-a-apply siya Wala kasi pa nga kailangan i-process mo siya under the law. Ano na nga WPP sinasabi? Kung utusan ng judge, sige, pero hindi pa nga. Ito naman si Lacerda. pa lang. Wait. Hindi Dalawa pa- ho hindi pa yan eh. There were two things, if I recall. One was protection, and one has to be discharged as state As witness, state which witness. is the most WPP importante sa kanila yun. Hindi, ganito yan kasi Section 3, di ba? Pag ginawa mo Section 3, ito hindi siya kasama sa crime. Pero nag-a-apply siya ng witness protection dahil medyo mabigat ang testimony. But in this case, we're applying under Section 10 kasi kasama sila dito sa problemang iniimbestigahan. So, restitution, wala siya sa batas eh. Can you imagine the title itself of the law? It's witness protection and benefit. So to burden the potential applicant of restitution, unang-una, ilan ba i-restitute? Who's going to compute? Baka they will be able to abuse their discretion. Baka magkaroon pa ng corruption dito sa restitution because it is not provided by law. So sabi natin, ang totoo niyan, kahit na state witness na sila, if they cannot comply with the requirements, pwede mo naman sa tanggalin na sa state witness eh. But restitution will always happen at the end. Well, we have different views, but anyway. Hindi, kasi at WPP, we have not yet established the extent Yes. of the criminal activity. Hindi So, niya kailangan aaminin sa'yo tapusin nila na yan, hindi po kami nagnakaw. But the fact that he's applying to be state witness, obviously, Probably an There's- expression there's an- of willingness to restitute. Yun siguro yung pwedeng... But I'm just you have telling to, you, The hindi pwedeng objective of the law kasi, retroactive din. kaya naman, Basa ka kasi ng batas. Magbasa ka. Hindi ka nagbabasa. Hirit ka ng hirit ng opinion mo. kailangan mo yon. Napakahirap naman na i-pinpoint mo yung isda na malaki. Wala ka nang makukuha ng ganun kadali. So, itong mga taong ito were encouraged to do that in order to help the state prosecute the bigger fish. well, anyway. So Yun ang exchange niya. Your vision really is to go after the mastermind and therefore the root of all of Yes, this. ma'am. That has I been think my that it's not position the from the monopoly beginning. of Senator Marcoleta's vision. It's a vision of everyone here Of to course, go but after the we're talking mastermind. about how... Wala naman sinasabing si Marcoleta. Ini-interview mo yung si Marcoleta. So sinasabi ni Atty. Trixie, yan ang punto ni Marcoleta. Single-mindedly, Yeah. this is how he crafted. In fact, the way you conducted the Senate Blue Ribbon when you were the chairman was in order to get at the big fish. I told that in my... May tanong po ako sa inyo, final question, medyo we're running off time. Pasensya na po. Eh kung hindi mag-go all the way sa Malacanang, ano hong magiging... What do you mean all the way? Sabi, may... Alam mo, napapagalataan ka ha. Napapagalataan ka sa mga terminology mo all the way ha. Ha? Napapagalataan ka, sir, ha? O, siguro, panay ang ano mo, no? Panay ang punta mo sa mga ano... O, nako, ewan ko. Ay, nako, ayoko. Kung may posible bang mag-go all the way to Malacanang, ho ba ito, sa tingin nyo ba, this problem will go all the way to Malacanang? Hindi naman ganun eh. Ako sa akin, hanggang sa naabot pa yung ebidensya, So, ang di ba? naabot lang kay Ang sinabi ni Romualdez. Gutierrez, Hindi. Bali kasi ito sinasabi nila, Sherda eh. O so, hanggang kailan Romualdez lang. Sabi nga ni Marcoleta, kung saan dadalhin ng ebidensya. Parang hindi abogado to sila, Sherda. Parang ang dating kasi sa kanya, so ano, hanggang kay Martin lang? O paano kung hindi umabot kay Marcos? Depende sa ebidensya. Yun ang importante. si Romualdez Follow the evidence. That's the whole point. I cannot speculate kung saan pa beyond pupunta yun. that, Basta ako, kung ano yung sinabi ni Gutierrez, I'm strictly following that. Okay. Thank you. So, thank you Malinaw very na. much, sir. May naunlakan Ako magpapasalamat sa inyo. Oh, malinaw na. Sila Sherda eh, nakakaano eh. Alam mo, ito ang tanong natin ngayon bago tayo matapos, ha? Pero meron pa tayong topic. Ang tanong natin ngayon, sino ba itong bayani na Marine na ito na nag-connect kay Martin Romualdez? O, yan ang tanong natin. Palakpakan. Itong ex-Marine na yan. Okay? O, ito pa. Sandali lang bago tayo magtapos. Ano lang natin to. Kasi ito, merong ako narinig kay Trillanes na sinasabi niya na may bahay daw sa Alabang. Okay? Alam mo,
Kung papansinin niyo yan, sabi ni Senator Bongo, huwag na akong gamitin sa mga diversionary tactics. Ayan o, di ba? Nakita niyo yan, di ba? Sinasabi ni Senator Bongo ngayon. Pero actually, kung pupunahin mo, 2021 pa lang, yan po ay ginamit na. So mga recycled na yan, every time kasi, isipin nyo to 2021, sinabi niya yan. Bakit? Kasi mag-e-eleksyon, tatakbo si Trillanes. Ginagamit niya yan for publicity. Wala talagang olat lagi si Trillanes So every time mag-e-eleksyon, malapit na eleksyon, nag-iingay yan si Trillanes. Kung makikita nyo dito, ginamit niya na yan. Kasi tingnan nyo, September 13, 2021 pa yung issue na yan. Sinagot niya na yan ng ilang beses. Yan na naman ang kanyang topic. Paulit-ulit na lang to si Trillanes. Kasi nga itong si Trillanes, alam naman natin, natagpuan natin ilang beses nagpakalat ng fake news yan. Halimbawa na lang yung sinabi na sa ICI daw parang tumanggi si Bongo or something like that. Sinabi naman ng ICI na hindi inimbitahan si Bongo. Doon pala malalaman mo na sinungaling si Trillanes. So ilang kasinungalingan pa ang sinabi nito ni Trillanes. Kaya nga natalo sa Caloocan yan Mantakin mo, tumakbo senador, talo. Tumakbong vice president, talo. Tumakbong mayor, talo pa rin. Putang ina, talo ako sa'yo. Umuwi ka na sa inyo. Huwag ka nang tumakbo, talo. Pati nga mga kaso mo, talo Lahat ng kinasuha mo, talo. Wag ka, tumahimik ka na lang. Ano ka talaga, salot ka sa lipunan, Trillanes. Wala kang magandang naidudulot sa bahay natin. Tumahimik ka na lang, okay?